ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ang lahat ng pagpupuri at pasalamat para kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga daigdig. Naway mapasa kanyang propita ang pagpapala at sa lahat ng mga tao na tumatahak sa matuwid na landas. Mga kababayan, babatiin ko kayo sa Islamikong pagbati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, nandito na naman po tayong muli sa ating programa, Ang Dating Daan, Ang Tamang Daan, Al-Islam. Ngayon po, mayroon po tayong mga tatalakayin na usapin patungkol po sa pagtanggap sa pananampalatayang Islam. Alamin natin kung bakit natin ito tanggapin at sino po ang ating matatawag na makatotohanan magsalita patungkol sa Islam. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Okay, so narinig po natin ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabasa po natin yun sa Suratul Nisa, chapter 4, verse 171, na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "O kayong mga pinagkalooban ng Ibanghilyo," sa Arabic ito po yung tinatawag na Injil, "huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon at huwag kayong magsabi ng anumang bagay hinggil kay Allah, kundi puwang katotohanan lamang, at huwag kayong magturing para sa Kanya ng asawa at anak. Walang pag-aalinlangan na si Jesus na anak ni Maria ay hindi higit kaysa pagiging sugo ni Allah na Kanyang ipinadala bilang katotohanan, at siya ay nilikha niya sa pamamagitan ng salita sa Kanyang ipinadala kay Anghel Gabriel patungo kay Maria, na ito ay kaniyang pagsasabi, kun fayakun, kaagad naganap. At ang paghingang ito ni Anghel Gabriel sa Espiritu ni Allah kay Maria ay bilang kautusan ng kaniyang Rab na tagapaglikha." Okay, so alam natin na ang kaligtasan ng mga Kristiyano ay nababatay po sa tatlo. Una, ang pagkapako. Pangalawa, ang pagkamatay. At ang pangatlo, ang pagkabuhay muli ni Jesus Christ, peace be upon Him. Kaya kung ang Quran ang tatanungin, babasahin, talagang tiyak na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Jesus na anak ni Maria hindi na ipako at napatay sa cross, period. At ito ay marami ng bisis nagkaroon ng pagdidebate ang Muslim at ang Christian patungkol sa usaping ito, at napatunayan ng mga Muslim na kahit pa sa Biblia ng Kristiyano, kahit anong version ay mapapatunayan sa mga Muslim
na si Jesus ay hindi namatay na ipako sa krus. Buhay na buhay. Okay. So, bakit sinabi ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid? Sinabi niya ito dahil nagmalabis na po ang mga kapatid nating hindi pa naunawaan ang pananampalatayang Islam. Sumisigaw sila na si Jesus, anak ng Diyos, at siya din mismo ang Diyos. Pero kung si Jesus ang ating papagsalitain, mga kapatid, si Jesus ang ating papagsalitain sa pamamagitan sa revelasyon na ibinigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Jesus mismo ay nanawagan na iisa lang talaga ang sambahin. So, para sa mga kapatid kong mga hindi pa Muslim, kahit basahin po ninyo sa Biblia, sa Juan 17:3, sinabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Okay, so maalala ko po, noong 2012, may nakapanayam ako dito sa Saudi na isang pastor ng born again at nag-usap kami tungkol po sa kaligtasan. So, alam na natin na ang kaligtasan ng Christianity ay nakasalalay sa pagkapako, pagkamatay, pagkabuhay muli ni Jesus Christ mula po sa libingan. So, nung nag-usap kami ni pastor patungkol po doon, sinabi ko sa kanya, ang turo ni Jesus ay direct. Mababasa sa Biblia sa John 17:3. Yun nga po ang sinabi ko, na sinabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na nag-isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. So, tinanong ko si pastor, ano ang paniniwala mo ngayon kay Jesus sa bersikulo na yon? Sinabi niya, sugo. So, tapos pastor, dapat paniwalaan natin ang direct na sinasabi ni Jesus sa inyong Biblia, hindi yung paniwalaan natin ang teksto na nakasulat doon na itinuturing natin na ito yung tamang interpretasyon natin na hindi naman direct na sinasabi sa Biblia. Okay, so alhamdulillah naunawaan ni pastor ang aming pag-uusap at niyakap niya ang Islam, lalong-lalo na narinig niya mismo sa Biblia na noong nagturo si Jesus kung paano manalangin, sinabi ni Jesus, pag kayo manalangin, sabihin ninyo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sabi ko kay pastor, kung hindi mo tanggapin na ang pangalan ng Diyos ay si Allah, paano mo sasambahin ang pangalan ng Diyos na hindi mo siya kilala? So, nangangailangan talaga tayo ng propita na magpakilala sa atin ng kung ano talaga ang tunay na pangalan ng dakilang tagapaglikha. Alhamdulillah, kaming mga Muslim ay kilala namin dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinuruan ni Allah kung may magtanong kung sino siya ang dakilang tagapaglikha. Sinabi ni Allah sa Quran, sabihin mo Muhammad, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, ako si Allah ang nag-iisa. Kaya ang kanyang pangalan ay Allah. Maliban pa doon, si Jesus Christ mismo sa Quran, sinabi niya sa mga taga-Israel, sinabi niya, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum, fa'abuduhu hadha siratim mustaqim. Okay. So, magpatuloy po tayo sa iba pang sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol kay Jesus Christ or kay Isa alayhi salam. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Okay, so ito po yung pagkaliwat sa pinakamalapit na salitang Tagalog po. Sana po maintindihan ng ating mga kapatid na hindi pa nagmuslim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sumusumpa si Allah na ang mga yaong nagsasabing si Allah, siya ay si Jesus na anak ni Maria. Kasi ang pananampalataya kasi ng Christianity, ang God Almighty, nagkatawang tao. Yun na nga po si Jesus. So ano ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sumusumpa ang Allah na ang mga yaong nagsasabing si Allah, siya ay si Jesus na anak ni Maria. At walang pag-alinlangan, sila ay lumabag at maging walang pananampalataya dahil sa mga salitang ito. Gayong ipinahayag ng Allah na sinabi ni Jesus sa mga angkan ng Israel. Sabi ni Jesus sa mga angkan ng Israel, sambahin ninyo ang Allah na nag-iisa at bukod tangi, na siya ay walang katambal, na ako at kayo ay pareho sa pagiging alipin at pagsamba kay Allah. So nakita nyo na mga kapatid, kung ano ang sinabi ni Jesus. Kung titingnan din natin sa Biblia ang paralel na sinasabi dito, makita natin sa Matthew 26 verse 39 na si Jesus, nung malaman niya na siya ay huhulihin, dakpin ng mga Romano at mga Parisiyo at mga Eskriba, siya ay pumunta sa halamanan ng Getsemane at siya po ay nananalangin. Ang tawag po sa amin doon, yung Salatul Khawf, yung pagsasala dahil sa takot. At doon po umiiyak talaga siya. Tumatangis na huwag sanang mangyari ang sarong ito. Sinabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ipagpatuloy ko ang narinig nating aya, sinabi pa dito, katiyakan, ang sino mang sumamba ng bukod kay Allah ay ipagbabawal sa kanya ni Allah ang paraiso, yung Jannah, yung garden sa paraiso, at inilaan sa kanya ang impyerno na kanyang patutunguhan, at walang sino man ang makakatulong sa kanya para makaligtas mula roon. Okay, so mga kapatid, matakot po tayo. Huwag po nating sambahin ang kapwa natin tao. Bakit? Ang kapwa nating tao, pag yan po ang sasambahin natin, siya po ay may kamatayan, siya po ay may kapintasan, siya po ay may pangangailangan. Ngunit ang Diyos ay walang kapintasan, walang pangangailangan, at walang kamatayan. Madali lang pong unawain. So kung magtambal tayo, maabutan tayo ng kamatayan na hindi tayo nagbalik loob sa dakilang tagapaglikha, ay tiyak po na tayo po ay magiging talunan. Yun po ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so pakinggan pa natin ay yung iba pang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay, alam niyo po mga kapatid, ang Quran po ay hindi lang po para po sa mga Muslim lamang. Ito po ay para sa sangkatauhan. Ang revelasyon na ipinadala ni Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para po sa lahat. At ito pa, isa pang mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating lahat. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Okay, so sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, sabi niya,
katiyakan, itinuturing na hindi mananampalataya mula sa mga Kristiyano ang sino mang nagsasabing ang Allah ay kabilang sa tatlong persona. Na ito ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Hindi ba alam ng mga Kristiyano na mga walang sinuman ang nararapat sambahin ng mga tao kundi ang bukod tangi at nag-iisa lamang na hindi nanganak at hindi ipinanganak? At kapag hindi tumigil ang mga nagsasabi nito sa kanilang pag-aangkin at pagsisinungaling, ay darating sa kanila ang masidhing kaparusahan dahil sa paglabag nila kay Allah. So ito po yun. Itinatanggi po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalatayang Trinitarian. Saka yung reincarnation po, itinatanggi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ay mabasa sa Suratul Maida chapter 5 verse 73. Na sabi niya, hindi mananampalataya ang mga Kristiyano na nagsasabing ang God Almighty ay kabilang sa tatlo, na sinasabing pananampalataya na mayroong Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Wala po yan. Itinatanggi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At maliwanag, ito po ay sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, Kul huwalahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sinabi ni Allah sa Quran, sabihin mo Muhammad, ako si Allah, ang nag-iisa, walang pangangailangan. So Allahu samad, wala siyang pangangailangan. Hindi siya nangangailangan ng pira mula po sa atin, sa mga tao. Kahit pa ang mga propeta noong araw, mga kapatid, hindi po sila po nanghingi talaga ng pira. Bagkus ang mga propeta ay nagtatrabaho, naghanap buhay para po sa kanilang sariling pamilya. Hindi po sila nangingi. At may babala po si Allah sa Quran. Sinabi niya, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum mu'tadun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod lamang kayo sa mga mangangaral na walang hinihiling na kapalit mula sa inyo. Pero maraming mangangaral ngayon, mga kapatid. Subhanallah. Yung iba, ibinibinta na lang ang kanilang mga lupa, ari-arian, at ini-invest sa kanilang iniidolo na mga ngaral na di umano Moses sa kapanahunan ngayon. So anong nangyari? Nawala ang pira nila. Hindi ba nila iniisip paano makabalik ng 100% yung pira, 200% yung pira mo na in-invest? Saan kukuha? Mga kapatid, gagamitin po natin yung ating pag-iisip. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakad kalaknal insana fi ahsani taqwim. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao ay ginagawa niya sa pinakamagandang pagkagawa. Ngunit bumababa sila sa mas mababa pa sa hayop. Bakit? Dahil hindi nila ginagamit ang ilang pag-iisip. Paano mo naisip na ang God Almighty, ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa langit at lupa, pumunta dito sa lupa, magpapako sa krus para patawarin ng kayo ng inyong mga kasalanan? Mga kapatid, magbalik loob na po tayo. Huwag nating paabutin na tayo ay maabutan ng buhay na hindi tayo magbalik loob sa dakilang tagapaglikha. Maring magsabi tayo, bakit ba nasasabi natin na Muslim lang ang maliligtas? Ano ba ang mga apostoles ni Kristo? Hindi ba sila Christian? Hindi po Christian ang mga apostoles ni Kristo. At ang pinaka-authorized na magsasabi nito sa tunay na katauhan sa mga apostoles ni Kristo, kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po natin pwedeng i-contest ang authority ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ano ang sinasabi niya, yun po ay totoo. Dahil
siya po ang lumikha sa lahat ng mga bagay, makikita at hindi makikita. Anong sabi ni Allah sa atin patungkol sa mga apostoles ni Jesus? فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Subhanallah. Ako mga kapatid, nung marinig ko mabasa ko ang aya na ito, umiiyak ako. Bakit? Parang malaking kawalan sa buhay ko na kung kailan pa ako nag 45 noong yumakap sa Islam, ang edad ko ay matanda ko na nagtagpuan ang pananampalatayang Islam dahil kahit na isinilang ako sa Mindanao, lumaki sa Mindanao, ngunit wala talagang nakapagsabi sa akin na ang Islam pala ito ay isang religion. Ang akala ko po ay ito ay isang tribu lamang sa atin sa Pilipinas. Walang kinalaman ang reliyon. So dito, sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, noong nagmisyon na si Jesus, noong nabatid ni Isa alayhi salam na walang tumatanggap sa kanya. Kasi mga kapatid, hanggang ngayon, ang mga Hudyo hindi siya tinatanggap. Bakit? Dahil ang pagkaalam ng mga Hudyo, si Maria ay masamang babae dahil nagbuntis ng anak na walang asawa. Kaya wala pong tumatanggap sa kanya. So baka kalain po natin na kinikilala si Jesus sa Israel, hindi po. So noong nalaman ni Jesus na walang tumatanggap sa kanya, hindi tinatanggap ang kanyang panawagan, ang tumatanggap lamang yung nakakaalam sa tunay na katauhan ni Jesus. So may kwento ito inshallah sa next video ko. Ikikwento ko sa inyo ang kapanganakan ni Jesus Christ. Paano nagbuntis si Virgin Mary at nanganak at bumalik sa Jerusalem at para doon manahan. So, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na si Jesus ay isang sugo. At nung nalaman ni Jesus na walang tumatanggap sa kanya, nagsusumamo siya kung sino ang tutulong sa kanya para maitaguyod ang din, ang way of life na nais ipasunod ng God Almighty sa sangkatauhan sa Israel. Kasi si Jesus Christ, mabasa po natin sa Mateo 15:24, siya po ay ipinadala lamang sa mga naligaw na tupa sa bayan ng Israel. So remember si Jesus ipinadala lamang sa mga naligaw na tupa sa bayan ng Israel. So kung Pilipino po kayo kapatid, kung kayo po ay Amerikano, Hapon o ano pang lahi, tayo po ay nabilong po sa hintil. So si Jesus Christ, very specific ang lugar kung saan siya ipinadala. So baka na naman, babaliin na naman ito na katwiran. Ito po ay direct na sinasabi ni Jesus na babasa po sa inyong Biblia, mabasa sa Mateo 15:24 na siya ay ipinadala lamang sa mga naligaw na tupa sa bayan ng Israel. Noong narinig ng mga apostolis ni Jesus ang hinaing ni Jesus kung sino ang sasama sa kanya para maitaguyod ang pananampalatayang Islam, sinabi ng kanyang mga apostoles, sabi, kami ay tagapagtaguyod ng din ni Allah. Yung pag sinabing din, ito yung Islam, yung din ni Allah. At nanghihikayat patungo rito. So nagdawa sila. Naniwala kami kay Allah at sumusunod sa iyo na kung kaya tumistigo ka para sa amin na kami ay mga Muslim. Tingnan nyo, ang mga apostoles, sinabi nila na sila ay mga Muslim. Kaya mga kapatid,
uulitin ko, ang ibig sabihin ng Muslim ay ganap na pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ng dakilang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so bilang last, kasi mahaba na ang oras na ibinigay ko sa inyo, supposed to be ang gagawin ko 10 minutes lang, pero nakakaabot na ata ng almost 30 minutes. Last na aya na lang ito na iparinig ko sa inyo na bakit kailangan na sumunod tayo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, siya ang huling propeta. Sa John 14:16, yung mababasa natin na si Jesus Christ, before siya umakyat papuntang langit, nag-iwan siya ng salita sa kaniyang mga apostoles. Sinabi niya, mas mabuti pa na paparoon siya sa Ama na nagsugo sa kanya. At pag nandoon na siya, kaniyang ipanalangin na iparating sa kanila, sa mga apostoles, ang iba pang yung mang-aaliw na siyang magtuturo ng buong katotohanan. So, inshallah, gagawa tayo ng separate video kung ano ang nagiging buhay ng mga apostoles after na lumisan si Jesus Christ. At saan nagtungo ang mga mananampalataya sa panahon na yon para matagpuan ang next prophet. At sa Quran mismo, mga kapatid, at saka sa Gospel of Barnabas, binanggit talaga ni Jesus Christ ang pangalan ng susunod niyang propeta. At dito, sa mabasa natin sa chapter 61 verse 6 sa Quran, na pinangalanan ni Jesus Christ ang susunod na propeta. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, ipaalala mo, O Muhammad, sa iyong sambayanan, noong sinabi ni Jesus, anak ni Maria, sa kanyang sambayanan, O angkan ng Israel, walang pag-aalinlangan, ako ay sugo ni Allah sa inyo na pinatunayan ang anumang dumating na nauna kay sa akin na Taura at nagbibigay ng magandang balita at tumitistigo sa sugo na darating pagkatapos ko na ang kanyang pangalan ay Ahmad, na siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mag-aanyaya na siya ay paniniwalaan, subalit nang dumating sa kanila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may daladalang malilinaw na mga talata, kanilang sinasabi, ang daladala mo ay sa amin ay malinaw na salamangka. Okay, so ito po ay habilin ni Isa alayhi salam or ni Jesus Christ sa kanyang mga apostoles sa kanyang kapanahonan. Okay, so bilang pangwakas po, mga kapatid, uulitin ko, ang lahat ng mga propeta ay sila yung daan, sila yung buhay, sila yung katotohanan. Walang makakarating sa kaharian ng dakilang tagapaglikha kung hindi sa pamamagitan sa mga propeta na yon sa kanilang kapanahunan. So nandito na tayo sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang sumaksi na wala ng ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at sumaksi na si Muhammad ay kaniyang sugo at huling propeta, ay
patatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng kanyang mga kasalanan at papapasukin siya sa paraiso. So, mga kapatid, ومن أحسن قولا narinig na naman natin ang hudyat ممن دعا at hanggang إلى dito na lang. الله وعمل Subhanakala صالحا wa bihamdik, وقال subhanakala wa bihamdika, إنني من asyhadu an la ilaha ant, المسلمين astaghfiruka wa atubu ilaik.